Nagbabalik po ang Political Watch. And earlier, Professor George, meron kayong katanungan kay Dean? Para naman mawala, Tito Joe, ang agam-agam o medyo malalim pa natin talakayin. Kasi yung aligasyon na we are creating a sub-state. And kung ganun ba, ay talaga ba nagkikreate tayo ng sub-state dito sa inyong pagkakaunawa? So far do sa mga nabasa ninyo na mga dokumento? Alam mo, nung mga unang phase ng peace process Yes, sa term ni President Aquino, yung nga sub-state yung ginagamit na salita. Kasi nga, nagbo-border ito sa issue ng federalism, ang itong hinuhulmang new arrangement, political entity. But then, if you notice, medyo hindi na nga yung ginagamit yung concept ng sub-state. Kasi the impression is, parang it is a state within a state. And if that is the impression created, baka mag-create yan ng backlash, especially among the Filipino public, na hindi nila supportahan kasi they could not accept that there is another state within a state. So kaya ang ginagamit ngayon, political entity or Bangsamoro, at ang parang sinusurface that this is just another form of autonomy. No? So siguro naramdaman na medyo sensitive yung concept ng sub-state, kaya binabalik ngayon that this new political entity is just a new form of an autonomous regional government. Yes, so kung may natutunan po tayo, sir, doon sa ating previous experience when we dealt with the MNLF and nagkaroon tayo ng 1996 peace agreement at pagkatapos nagkaroon ng ARM at nagkaroon ngayon ng autonomy dyan sa Mindanao. Ano po kaya yung mga lessons na dapat na maging maganda na makuha natin doon sa 1996 experience pagkatapos sa yun sa kasalukuyan, at ano yung mga medyo maling moves doon na sana hindi naman maulit dito, at saka yung mga tama naman doon na sana hanggang sa kasalukuyan dito naman naisa katuparan na ilagay din sa ginagawa nilang BBL. Ang nakita ko yun, kung titingnan natin, and this is true for all the problems that we're facing, no? Yes, hindi pwedeng patagpi-tagpi. Kaya kung titingnan mo talaga, ang Bangsamoro, we have to realize na talagang isang nationality within our country. Hanggat hindi nila nakikita at nararamdaman na sila nagkakaroon ng freedom to be a nationality, hindi talaga magtatagal ang mga solusyon na ginagawa natin. Yes. Ang maganda lang naman dyan, hindi lang naman Bangsamoro ang nationality sa Pilipinas. We're composed of several nationalities in our country. Until we face this reality and adjust our laws accordingly, hindi magkakaroon ng maayos na solusyon. Tingnan mo yan, kunyari, yung sub-state o political entity or Bangsamoro, pinipilit nating masahihin yan para mag-adjust sa constitution na hindi naman nagkukontain ng ganyang, hindi mag-a-allow ng ganyang arrangements. Yes. So ang pinakamaganda dito, let's face the truth and the facts squarely. And napapanahon na tayong as a nation will have to begin to think again and look at our basic law and look at its deficiencies. Yes, at ayusin na ng gusto. Huwag natin pakinggan masyado itong pinagtatalunan na kunyari dahil sa term extension hindi natin titingnan ang tamang pagbabago ng konstitusyon. Yes, sir. Na alam mo, hindi naman ganun katangang mga kababayan natin at tayong mga nag-iisip, di ba? Pwede nating ayusin itong bansa natin. At kaya nga ako, nagpunta ako sa Marawi, nagpunta ako sa Zamboanga lately, sinasabi ko sa mga brothers, sorry nakapag-intay na kayo ng maraming taon. Yes, sir. Pero palagay ko mag-intay pa kayo ng kaunti. Dahil itong ibinibigay sa inyo, sorry to say, kukwestiyonin ulit yan. Dahil hindi yan naaayon sa kagustuhan nyo at hindi rin yan naaayon sa umiiral na konstitusyon sa kasalukuyan. Kung iyan ang sitwasyon, anong gagawin natin? Mag-aaway ba tayo? For what reason? And because there is the Constitution. Hindi yan. Bakit tayo magpapatayan dahil lang sa tingin ko sa kakulangan ng karanasan ng mga namumuno ngayon. Ayun. Bakit nga ba hindi nagkaroon ng genuine autonomy sa Mindanao? Dahil ba sa kulang yung 1996 agreement? Dahil ba sa may problema sa ating saligang batas? O dahil ba sa liderato na namahala after the 1996 agreement? I-connect ko yung tanong mo na yan dito sa sinasabi ni Secretary Yes, sir. Gonzales. I think the Secretary is speaking the ideal, kung saan ang dapat nating gawin as a nation. Ang problema, mahirap kumuha ng national consensus on that, because
if tomorrow society is a house divided, Philippine society It's more divided. is much more a fragmented society, or even ang sabi nga ng mga babasahin, failed state. In that connection, there really is a need for a leadership to emerge, to be able to provide a national vision. Para doon tayo lahat tatahak sa kung ano yung national vision na yun. Tapos, we'll come up with the national consensus. Kung gusto natin ng federalism, then let's go federalism. Hindi naman natin po pwedeng paghintayin ang ating mga kababayang Muslim, no? Dahil sa tagal ng para mabuo yung national consensus na ito. In fact, ilang taon nang pinupurso ni na Senator Pimentel, ni na UP President Abueva ang issue ng federalism. Yes, sir. Wala rin kinahinatnan. Because I think the reality is that the national government is really controlled by elite business interest group that do not want a society where we have shared responsibility, where there is much autonomy in the countryside, because that would lessen their control, their monopoly, and so on and so forth. So ito yung sana yung titingnan kung magkakaroon ng national consensus. Para sa ganun, instead na mag-negotiate tayo pa isa-isa, kung sino mang grupo diyan, we can come up with an arrangement na federalism, kasi we cannot blame the MNLF. We cannot blame the MILF. Kasi naman ayaw nating tahakin yung what's really good for the country. Kaya ang lumalabas dito, kailangan pa nilang magrebelde bago natin sila mapakinggan. And I think that's not good for the country, kasi it will create, ang sinasabi ni Secretary, parang magsiselos yung ibang region. O bakit sila lang ang binibigyan nyo? Samantalang ng ganitong karami, dapat pare-parehas. Ang problema, ayaw ng those critical sectors that control Philippine society na magkaroon ng ganun, because that will affect their control and their monopoly, especially in the countryside. Meron tayong mga comments na, Prof. George. We will read some of them. Minadali ang Bangsamoro Agreement, kaya ngayon nagkakaproblema sila. Gusto kasi ng good news para sa bayan noon. From Mila of Caloocan. Ang gusto ko sana ay magkaroon ng Pangulong taga Mindanao para di na kailangan ng Bangsamoro o ARM. Kaya naman kung magkakasundo lang talaga ang mga taga Mindanao, go One Mindanao. Yan po ay galing kay Eric. Mr. Secretary, what are the alternatives? It would appear na between now and the end of the term of the incumbent, mukhang hindi yata pwedeng pilitin, ano? So it would take at least several more years, ano? So other than yung mga sinabi mo nga na kailangan naman talaga amyenda ng ating saligang batas, in fact on so many areas, ano? So mga ilang taon pa ba kaya? I mean, and dapat ba constitutional convention para mapag-usapan na talaga ng gusto ang lahat na dapat baguhin sa ating saligang batas? Hindi basta-basta mamimili tayo kung anong pamamaraan ng pagbabago ng konstitusyon. Ang nasabi ko nga sa mga kapatid natin na nakausap ko doon sa Mindanao, sabi ko, good news, hindi kayo nag-iisa. Hindi lang kayo naghahanap ng solusyon sa mga nararanasan yung hirap ng buhay. Yung sinasabi niyong kaya kayo gusto magkaroon ng sariling estado ay para maayos nyo according to your culture. Tingin ko, hindi natatagal ang pag-iintay. Kasi alam mo, may panahon ang bawat pagbabago sa isang lipunan. Palagay ko na napapanahon ang pagbabago dito sa atin ngayon. Maswerte tayo, nagkaroon tayo ng isang presidente na pwedeng magbigay sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng tunay na pagbabago sa Pilipinas. Dahil sa mga hindi nila ginagawa na nakita ng taong bayan na kailangan magbago tayo. Palagay ko ang mga darating na mga araw magpapakita na yung sinasabi nating national consensus or national sentiment for real change in the Philippines to happen. No, huwag na natin masyadong pansinin kasi kung titingnan natin sa ngayon, wala namang institusyon na pwedeng panggalingan ng pagbabago ngayon. Kung dadalin mo sa Kongreso yung sinasabing yung ginagawa ng Bangsamoro, sino makikinig sa Kongreso natin ngayon? Hindi ba ito prangkahan ng kaunti? Yes, lahat naman ng taong bayan naniniwala na Kongreso natin puro mga magnanakaw lang ang nandyan. So bakit mo papayagan na iyan ang magbago ng batas ng Pilipinas, ng saligang batas? Iyan ang hahawak ng kinabukasan ng Bangsamoro?
Kung ako ang mga Bangsamoro, sasabihin ko, wag yan. Kung hindi tatanggalin yung Kongreso, hindi na kami papayag na dalhin pa sa Kongreso yan. Yan naman ang katotohanan eh. Ang sinasabi ko lang, sa panahon na to, dumating na yung puntos ng ating mga kababayan ay naghahanap na ng kung ano ang tunay. Huwag na tayong magsinungaling, huwag na tayong magpaikot-ikot. Pinaiikutan natin ang saligang batas eh. Alam niyo ba dyan sa negosasyon na yan? Kasi ang konsepto natin ng kapayapaan ay yung walang gera. Eh hindi lang naman kawalan ng gera ang ibig sabihin ay may kapayapaan na. Kung naghihirap at nagugutom ang bayan, Walang kapayapaan. walang kapayapaan. Kaya nga sinasabi natin, huwag na tayong magpaikot-ikot pa sa mga ganyang bagay. Kaya ang nasasabi natin sa mga taga Bangsamoro, hindi kayo nag-iisa. Buong Pilipinas nagdurusa ngayon. Ang kinakailangan mangyari ay kung hindi man natin madadaan sa eleksyon, dahil pati eleksyon natin dinadaya na. Tsaka hindi na ikaw galing ka sa mga kaso ng COMELEC, nakita natin kung anong klaseng pandaraya ang ginagawa dito sa eleksyon natin. Paano tayo makakagawa ng mga desisyon na padadaanin sa sistemang demokrasya kung ang ating electoral system is talagang fraudulent? Malaking problema. Kaya sa ngayon, ang napapanahon sa palagay ko, ang ating mga kababayan dapat nang mag-usap-usap. Magkaroon talaga ng national sentiment. At hindi national sentiment para tanggalin lang si Pinoy at palitan ni Binay. Hindi ganun. Dapat pag-usapan na natin, what kind of society do we really want for ourselves? No? Ano yung naaayon sa kultura natin bilang isang Kung saan lipunan? pagsasama-samahin ang lahat ng paniniwala, Kaya kailangan- regardless of religion. Yeah, kailangan umikot na tayong mga nakakaintindi. Makipag-usap sa mga grupo-grupo sa lahat ng syudad at probinsya ng bansa. Magdesisyon tayo. Kasi katungkulan na natin ngayon, lalo na tayong mga tumatanda na. Nakita na natin ang buhay dito sa atin at naunawa natin kung bakit nagkakaganyan ng mga nangyayari dito sa atin. Naghihirap na ng gusto mga kababayan natin, hindi lang mga Moro. Halos lahat. Kaya sabi ko nga ngayon, palagay ko napapanahon Ayun. na mag-usap-usap. And then, after na mag-usap-usap, then what? Of course, iikot, mag-uusap-usap. Ano, Talagang kailangan una. what needs to be done after that? Ang- sa pag-uusap? So people's initiative ba para mabago ang ating konstitusyon? Or Alam what mo, else? hindi nakakayahin niya ng People's Initiative kasi alam mo lahat ng mga sistemang iniiwan sa atin kayang ayusin para doon sa sinasabi ni Professor na vested interest dito sa bayan natin. Kontrolado yung mga decision makers natin eh. Taong bayan talaga ang mag-a-assume niyan. Nakaranas naman tayo ng dalawang revolusyon na peaceful. So why can't we have a third one? Ayun. So ito naman, Prof, Di ba? coming up with a BBL, a draft, and at the same time having it approved by Congress, ay magkakaibang bagay yan. Pero yung pumayag ang mga mamamayan ng Mindanao, especially may Christian groups din, madami namang Kristiyano din doon at madami tayong Muslim din, mga kapatid, is a different matter altogether. Okay, na-approve ng Kongreso, pero paano makukumbinsi ang mga mamamayan doon, knowing na may kapagkakaiba hindi lamang sa paniniwala, sa relihiyon, kung hindi yung mga kinagisnan. Ano ang yung Bangsamoro will really reunite Christian and Muslim and unite even the Muslim people. Correct. In fact, tama yun. Pagkatapos mapirmahan na bilang batas, Yes, sir. ang BBL ay magkakaroon ng referendum. Plebiscite. Oo, sa Muslim Mindanao. Yes, sir. Ngayon, ang kinakatakutan natin dahil nga dun sa nangyaring dalawang tragic events, Yes, sir. Giyera sa Sabah, giyera sa Zamboanga, nagkaroon ngayon ng cleavage. Ang Western Mindanao, Sulu-Basilan and Tawi-Tawi, vis-a-vis mainland Mindanao, which is the MILF dominated area in Lanao, para bang nahati yung Muslim Mindanao ngayon. Kaya kailangan ngayon kumbinsihin ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front yung mga taga-Western Mindanao, yung sinasabi nilang mga island provinces. Kasi malakas ang control dyan o yung suporta dyan ng MNLF at saka ng Sultanate. Ang Sultanate nga parang hindi natin alam kung na-resolve ba o wala no? Naiwan lang nakabinbin yung issue ng Sultanate. So ito yung mga factors doon sa perception ng tao pagdating sa
sa referendum. Ngayon, anong mga estratehiya na gagawin ng gobyerno? Dahil mahirap mag-isa-isa kang pumunta sa mga barangay, ano? Ang mangyayari dyan, himukin na naman nila o di kay gagamitin na naman nila yung mga traditional politicians sa areas. Pero pagka ganun lang ang strategy, parang you just pour in assistance to and use traditional politicians as conduits in the So wala ka pa rin nabago? Parang hindi malalim ang support na makukuha mo. Ayun. No? Quickly lang po, ibig niyo pong sabihin, condition precedent before any approval, before any referendum on the BBL o yung proposed Bangsamoro entity, na sana ma-resolve muna yung issue ng Zamboanga Siege at yung issue ng Sabah. Tama yun. Tingin natin talagang nagbigay talaga ng malaking butas sa peace process. Yung issue ng Sabah, hindi mo pwedeng i-isolate yan. Kasi yan ang ugat ng Moro Rebellion. Yung pakikialam ng Malaysia sa peace process ay nahati yung Bangsamoro patungkol dyan. At sana yung Zamboanga War na dapat hindi nangyari ay nagtatak na naman yun ng malaking karanasan sa ating mga babayan, lalong-lalo na dyan sa Zamboanga area. When I visited yung mga IDPs sa may grandstand ng Zamboanga, ay talagang naghihikahos sila. Napakahirap ng kanilang kalagayan. Nandyan pa hanggang ngayon, ilang buwan na. No? So, ibig sabihin, ito sana yung mga may konkretong steps na nagawa ang ating pamahalaan para sa ganun ay, kumbaga, magiging testament na kung talagang gusto natin ng pagbabago, itong mga hinaing, So it boils down to the issue of sincerity. Well, pwede natin masabing ganun, but I think I would go beyond that to even raise the issue of the right strategy. Kasi alam mo, bakit ka magkakaroon pa ng kalaban o kaaway na ngayon mga ano mo na yan, mga alay mo na yan, like the MNLF, ano? May kasunduan na kayo. Bakit mo pipilitin pang magkagera kayo? Ang dali-dali naman nakausap yan ni na Secretary Gonzales noon, ni na President Ramos. So parang I could not believe na you will create another enemy given the fact that we have already long historical experience dealing with them. So in other words, let's create more friends Rather than enemies if we want to move forward. Ang Malaysia ba, Secretary, ay tamang tagapamagitan sa atin at sa mga kausap nating mga kapatid na Muslim? Well, halos lahat ng mga kapitbahay natin tamang makilahok sa atin. In the case of Malaysia, alam mo, na-chismis yan na sila nagpondo at nag-train ng ating mga MNLF nung araw. Yes, sir. Dahil sa komplikasyon ng claim sa Sabah, no? So, kung sila mismo ang naghahanap ng kapayapaan dito sa lugar natin, masasabi natin na tama. Yes, sir. No? Dahil alam ko nung minsan nagkaroon ako ng opportunity na makausap si former Prime Minister Mahathir. Yes, sir. Sabi niya, ang attitude nila is let's clean up the mess of the South. Kasi ang nangyayari ngayon, ang na-overload yung ekonomiya ng Malaysia dahil sa dami ng pumupunta doon. No? Kaya sabi nila, ang policy namin is enrich thy neighbors. Yun ang sabi sa akin ni Kwan eh. Payamanin ang mga komunidad ng Moro. Mga nasa tabi. Mga nasa tabi. Ayan. George, napakaganda ng ating talakayan. Sana we have more time, ano? And then, Tito Joe, definitely we'll be discussing kapag nakita na natin yung kabuuan May part 2. ng naisubmit at yung mapa-aprubahan ng ating Kongreso, hopefully in the future. Kahit yung draft na lang muna. By tomorrow or the next day after tomorrow, meron tayong kopya niyan. Correct, Tito Joe. So, maraming salamat sa ating mga panauhin ngayong gabi, kay Dean Julkipli Wadi, and of course kay Secretary Norberto Gonzales. Tito Joe. And of course, sa mga poll watchers ng bayan, kami po ay nagpapasalamat din sa inyong muling pagtangkilik sa ating programa. Dito sa Political Watch, sagot namin ang mga impormasyon, nasa inyo ang desisyon at ang pagbuo
ng opinyon. Hanggang sa susunod na Webes po, ay samahan niyo muli kami sa paglilinaw ng mga usaping may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ating pong tatandaan na sa isang malusog na bayan, Sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos.